Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Tinitigan ko ang litratong pinadala sa akin. I will never forget every detail of her face, her body, and her smile. He sent me 5 stolen shots of her. Mayroong may suot siyang uniforme na nakasombrero. There were shots inside a convenience store and another one at a cafe. Tumaas ang kilay ko. Dalawa ang trabaho niya, both not in a corporate industry. She's very intelligent woman at may mataas na pangarap, kaya nga ayaw niya sa akin. Dahil ang alam niya ay mahirap lang ako at pinili niya ang unggoy na yon. What happened between her and that man? I was curious and surprised upon staring at her pictures. But one shot stolen my attention. Yung kuha na sumama siya sa isang lalaki. Ito ang oras ng duty niya bilang cashier sa isang convenience store. I immediately dialed his number. Sir De Guia, he answered. Sino yung lalaking kasama niya? Alam kong dapat hindi na ako makaramdam ng ganito, pero naiinis ako. Sino ba yon? Bakit siya sumama? Bagong suspect? Bagong mayaman? Dahil hindi sila nagkatuluyan ng unggoy na yon, kaya ibang lalaki naman? Ngayon pa lang gusto ko na mambasag na mukha, especially that man. Sir, his name is Arman Lucero, 36 years old. He got divorced 3 years ago and currently working in a security agency. Sir, sa tingin ko po ay tinulungan lang niya si Miss Ara. Kumibot ang mga kilay ko. Tinulungan saan? Sa obserbasyon ko po, hinaras si Miss Ara ng katrabaho niya sa convenience store. I was about to help her, pero mabilis pong bumalik yung si Lucero sa loob. Nagpanting ang tenga ko sa narinig. Nanginig ang kalamnan ko at kumuyom ang kamao ko. Sent me immediately the CCTV copy and information of that intruder. I need it now, Santos. Madiin kong utos dito. Copy, Sir De Guia. Binaba ko ang phone ko at tinitigan ang mga litrato. Nagdilim ang paningin ko sa lalaking tinutukoy niya. I want him dead. No one dare to touch what's mine. It's 6 in the evening. I'm still in the tower. Ayoko pang lumabas dahil nabubwisit ako. Hindi ako mapakali hanggat wala akong hawak na balita tungkol sa lalaking nanakit kay Ara. It was running in my head the whole day. I almost did nothing but to think of it. Dahil walang ibang hahawak sa kanya kundi ako lamang. At patutumbahin ko ang ibang makikialam. Tumayo ako at tinanaw ang syudad mula sa glass window ng opisina nang biglang tumunog ang cellphone ko. Sir De Guia, Dino Balteros is in jail now. Tulad ng gusto nyo, ay unbailable ang kaso niya. Good. What about Lucero? Bumalik po siya sa presinto kanina pero para makibalita sa kaso ni Miss Ara. Okay, good, Santos. I'll call you again. Copy, sir. As if on cue ay may pumasok na message sa aking phone. We're going to hang out at Aldrin's bar. You wanna join? Tumaas ang kilay ko. At this hour? I replied to his message. Matt, it's only 6 in the evening. Bumuntong hininga ko at bumalik sa mesa ko. Busy pa ako sa trabaho at pinagkakabalahan ang pagbisita sa mga bagong tayong condominium. Maging ang pagbisita sa dati nang naitayo, kasama ng isang malapit kay Ara. Nice, we'll text you pag pupunta na kami. Napabuntong hininga na lang ako. Mateo is one of a good time guy. He's almost a brother to us. Well, dalawang magkapatid lang naman ang mga ama namin. Anak si Mateo sa labas. Maybe that's why he's distant with other siblings. They don't hang out like we did. Nang lumalim pa ang gabi ay nakatanggap na naman ako ng text mula kay Matt. Joseph, we're here at Aldrin's with Ray. I felt stressed and tired. Kaya naman, nagdesisyon na rin ako sumunod roon. Joseph, akala ko magbababad ka sa opisina mo hanggang magdamag. Aamagin ka lang doon. Ito ang bungad sa akin ni Matt na makarating ako sa bar.
Maingay ang paligid at puno na rin ng mga tao. Halos nagwawala ang mga sumasayaw sa dance floor. May ilang tao rin ako nakakausap, nakakilala at ilang babaeng halos maghubad na sa harap ko para lang magpapansin. Ayokong malasing kung kaya kaunti lang ang ininom ko. Habang nalilibang sa panonood kay Mateo na sumasayaw sa dance floor, ay nakita ko ang pag-ilaw ng phone ko sa ibabaw ng mesa. Sir, may nakuha po akong report. Nagkagulo po sa bahay ni Miss Ara. Sinugod po sa ospital ang lola niya. Pagkakita ko pa lang sa pangalan ni Ara ay tumayo na agad ako. I replied kung saang ospital. Aalis ka na kuya. I have to go. Just tell to Matt. Nakataas ang kilay niya na parang alam na kung anong pupuntahan ko. Hindi ko na siya nilingon pa at nagmamadaling lumabas sa bar na iyon patungo sa aking sasakyan. May urgency sa bawat kilos ko. Pagpasok ko sa driver's seat ay agad kong tiningnan kung may sagot na si Santos. Agad ko itong binuksan. MCU, Caloocan sir. Tinabi ko ang phone ko at agad pinaharurot ang sasakyan. Naging malapit din ako sa lola niya. At nasasaktan akong baka sa ganitong paraan ko pa siya muling makikita. Palagi kong iniisip kung anong una kong sasabihin sa kanya pag nagkita kaming dalawa. Dahil masakit ang huling kita ko sa kanya, na umabot sa puntong tuwing naalala ko ay pinong-pino na sinasaksak ang puso ko. I hated myself for loving her that way. Nagmamadali akong bumaba sa sasakyan ko. May bagong sinusugod sa ER, kung kaya nakita ko ang loob nito. Napahinto ako nang makita ko siya. Nagtaas baba ang dibdib ko dahil sa hingal at bilis ng tibok ng puso ko. Nakayakap sa bewang niya si Ryan na inaalo niya. Samantalang siya ay tila nagpipigil ng iyak. The sight almost breaks me. Hindi na putol ang titig ko sa kanya hanggang sa tuluyang sumara ang pintuan. Hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Kumuyom ang aking mga kamao. I still feel the pain in my chest. And there she is now, almost broken. Ilang oras ako naghintay sa labas. I was waiting kung makakauwi sila o agad na ma-admit ang lola niya. Aminado akong nag-aalala rin. Pero ilang oras pa ang nakalipas at madaling araw na rin, hindi pa rin sila lumalabas. Nagpasya na akong pumasok sa loob. Wala na sila sa pwesto nila nang pumasok ako. Lumapit ako sa desk ng mga staff para magtanong. Excuse me, may sinugod ba dito na ang pangalan ay Feli Ramos? Sandali lang po sir. Tumalima ang lalaking nurse at may chinek sa computer. Ilang sandali lang ay tiningnan niya ako. Yes sir, naka-admit na po si Feli Ramos. What's her room? Third floor po sir, ICU. Natigilan ako at nalamig. ICU? This must be worse. Nalulungkot ako at nasasaktan. Sumakay ako sa elevator at tinungo sila. Nahanap ko ang ICU, walang tao sa labas ng pinto kung kaya't sumilip ako. I saw Lola Feli. She's sleeping pero maraming aparato ang nakakabit. Nasa tabi niya si Ryan at tahimik na nakatingin sa kanyang lola. I remembered kung gaano kabait ang Lola Feli. She's the best. Noon, gusto kong ipakilala sa kanya sina Ray at Matt dahil wala rin kaming mga lola. I know she would like those men. Her body's changed. She looked thinner than before. I swallowed. I can't believe this is Lola Feli now. She is so kind and gentle. Joseph? Isang mahina pero malamyos na tinig ang aking narinig. Yung boses na matagal kong hindi narinig sa loob ng 6 na taon. Ngunit kahit ganoon ay bumalot pa rin ang lamig at hinhin ng boses niya sa aking kaibuturan. Gusto kong umalis at hindi magpakita sa kanya dahil bubuhos ang sakit ng alaala mula sa nakaraan. Joseph? Ulit niya. Pero may bahid ng pagbabadya ng iyak ang tono sa boses niya. Pumikit ako at huminga ng malalim. Unti-unti ko siyang nilingon. Nakita ko ang pagliwanag na mukha niya. Yung mukha niyang malanghel pero kabaliktaran pala. May kaunting puwang ang labi niya habang nakatitig sa akin.
Hindi ako nagpakita ng anumang reaksyon na parang hindi naman niya alintana. Nakita ko ang pangingilid ng luha niya at panginginig ng mga kamay. Kitang-kita ko dahil sa paggalaw ng thermos na hawak niya. Tinitigan niya ako mabuti. And I did the same. Gusto kong suntukin ang sarili ko dahil aaminin ko, napakaganda pa rin niya. She's only wearing a jeans at t-shirt pero kitang-kita ang likas niyang ganda. Naiinis ako. Ngunit alam ko ang estado nila ngayon. Kung kaya, yon ang gagamitin ko. Ipinasok niya ang dala niya sa loob at lumabas muli. Magkatabi kaming naupo sa labas. Hindi siya masyadong nagsasalita pero batid ko ang palagi niyang pagsulyap. I noticed her left hand, no ring. Ang tagal mong nawala. Ni wala tayong komunikasyon. Kahit si Nitoy ay wala ring balita sa'yo. I stepped when she started talking. I don't wanna hear anything about the past. I almost gritted my teeth. Kamusta ang lola mo? Pag-iiba ko. Tiningnan niya ako. I refused to look at her. Ang sabi ng doktor, kailangan na daw niyang maoperahan sa puso. Pero walang kasiguruhan kung magtatagumpay iyon dahil may katandaan na si Lola. Nanginginig ang boses niya. Pinaschedule niyo ba ang operasyon? Umiling siya. Hindi pa. Malaking halaga kasi ang kakailanganin para doon. Maghahanap muna ako. Humina ang boses niya na parang nahihiya. I felt her pain but the pain inside my chest was overflowing. Ayoko magtagal sa tabi niya. Kumuha ako ng business card sa wallet ko at inabot sa kanya. Para saan ito? Tanong niya. If ever you need help, contact me. Nagtatakang tiningnan niya ako. Pero Joseph, huwag kang mag-alala, may kapalit naman yan. Ilang sandali siyang nawala ng imik. Anong kapalit? I look at her eyes with a scorching stare. Have sex with me. Walang buhay kong sabi. Hindi ko na hinantay pa ang reaksyon niya at tumayo na ako paalis. I can still even stand to look at her so closely, not feeling the anger in myself. Nagmamadali ako sa pagsakay sa kotse ko at galit na hinawakan na mahigpit ang manibela. Gustong gusto ko siyang bulyawan at pagmalaki kung ano ako ngayon na hindi ko siya kasama. Kung sino ang pinakawalan at niloko niya. But look at what she attained, nothing. She's just nothing. And may continue to suffer for the rest of her life. Tama ba yung narinig ko? I blinked my eyes countless times just to absorb what he just said. Kay Joseph ba talaga nanggaling ang mga salitang yun? Hawak ko ang card na binigay niya at tinitigan ko na lang siya sa paglalakad palayo. He has changed. Buong magdamag akong gising sa ospital. Nakatingin ako kay Lola na natutulog. Samantalang nakahiga si Ryan sa katabi naming bakanteng kama. Ang ilang kasama namin sa kwarto ay mga tulog na rin. Buong magdamag tumakbo sa isip ko si Joseph. Naalala ko ang huling pagkikita namin. Ang gabing nalaman niyang nobyo ko si Brixter. Yumuko ako sa gilid ng kama ni Lola at humilig. Ipinikit ko ang mga mata ko. Sa tingin ko ay hindi pa niya yon nakakalimutan. Nagsisisi ako sa ginawa kong yun. I was young at puno ng pangarap. Siguro dahil sa nasisiguro kong gusto niya ako, kaya hindi ko inaalala na mauuwi sa ganito, na maaring mawala rin ng pagmamahal na binigay niya, na sinayang at binaliwala ko. Look at him, mukhang may narating na siya sa karera niya. Samantalang ako na pinag-ukulan niya ng atensyon at oras noon, walang narating. Ni hindi nakatapos ng pag-aaral at may 2 trabaho para may maitustos sa pamilya. Dumilat ako. Nanlabo ang mga mata ko sa luhang namuo rito. Mas nasasaktan ako ngayon. Ang sakit-sakit. Saglit pa lang kami nagkausap pero ang pagbato niya ng pananalita sa akin ang lamig-lamig. Pumikit akong muli kasabay ng pag-agos ng mga luha ko. Humigpit ang bawat ugat ko at sumikdo ito. Kaya pala niya akong pagsalitaan ng ganoon na parang simpleng bagay lang ang hinihingi niyang kapalit. Bakit ganoon? Sobrang sama ko bang tao dahil binigo ko siya?
Kinuha ko ang phone ko at ino-open ang mga messages na sinend ko sa kanya at ni walang sagot mula sa kanya. Siguro nagpalit na yon ng number. Mapait ako, ngumiti. Ang tanga-tanga ko. Malamang iiwas yon sa nakapagpapaalala sa akin. Itinapon na niya ang lahat mula ng gabing iyon at galit na lang ang natirang nararamdaman niya para sa akin. Nag-compose ako ng message sa kanya. I'm sorry. Yun lang ang kaya kong sabihin dahil kung sakaling tama ang kutob ko, hihingi ako ng patawad. Nasaktan ko siya, pinaasa, gusto kong bumawi sa kanya. I press his number, wala sa sariling tinawagan at saka tinitigan ang screen ng phone ko. Dati ko na itong ginagawa at alam kong ilang sandali lang ay mag-e-end call din ito agad. But this time, I was wrong. Napaayos ako ng upo nang makita kong may lumabas na numerong nagbibilang ng segundo ng tawag. Kumabog ang dibdib ko. Binalik ba niya uli ang numero niya? Nilagay ko sa tenga ang phone ko. Hello? Sino ba to? Natigilan ako. Yung kaba napalitan ng sakit at pagkabigo dahil ang bumungad sa akin ay boses ng isang babae. Magandang umaga, Ara. Kamusta na si Lola Feli? Umaga nang puntahan ulit kami ng doktor sa naunang tumingin kay Lola. Nakangiti siya sa amin at chinek ang swero niya. Good morning po, doktora. Hindi pa rin po nagigising si Lola. Tiningnan niya si Lola pati ang hawak niyang mga papel. Don't worry, sa ngayon stable pa ang Lola mo. Pero tulad ng sabi ko sa iyo kahapon, as soon as possible, kailangan nang maoperan sa puso ang Lola mo. Hindi tayo makakaasa sa mga aparatong tumutulong sa kanya ngayon. Mahina na ang katawan niya. Siya nga pala, dumating na ngayon na mag-oopera kay Lola Feli. Tinawag niya ang kasamahan niyang doktor na lalaki na kasalukuyan nakikipagbiruan sa isang pasyente. Matangkad ito at tila kumikinang sa suot na white coat. Nilingon niya kami at saka lumapit ng nakangiti. Ara, this is Dr. Marco Mendoza. Ito ang apo ng pasyente, si Ara. Ngiting-ngiti siya sa akin at tinitigan ako. Parang napakasaya niyang tao. Inabot niya ang kanyang kamay. Nice to meet you, Ara. Good morning po, Doc. Tipid ko siyang initian dahil naiilang ako sa klase ng titig na binibigay niya. Pinisil pa niya ang kamay ko kung kaya't hinila ko ito. Bahagyang tumaas ang kilay niya sa ginawa ko. Tila na-amuse siya. Binalingan niya si doktora. Hindi mo naman sinabi sa akin, doktora, na may magandang apo pala si Lola Feli. Biro niya. Ako ang nahiya sa sinabi niyang iyon. Bahagyang tumawa ang doktora. Tigilan mo ko, Marco. Ara, napag-aralan na niya ang kaso ng lola mo. Kaya simula bukas, sa kanya ka na palagi pupunta kung may katanungan ka o may nakita kang kakaiba sa lola mo. Siya na rin naman na mag-oopera kay Lola. Nakangiting sabi niya. Don't worry, Ara. We'll do our best to save your grandma. I'll promise. Tinitigan niya akong muli. Hindi na ako nakapagsalita dahil sinusundan niya ang mata ko. Naiilang ako sa doktor na to. Pumunta muna ako sa labas ng kwarto para tawagin ang mga tita ko sa Amerika. Kakapalan ko na ang mukha ko para maoperahan lang si Lola. Ilang ring din ang lumipas bago nasagot ang tawag ko. Hello, who's this? Nakilala ko agad ang boses ni Tita Medi, ang asawa ng anak ni Lola. Hello, Tita. Si Ara po ito. Ara? Oh, ano namang hihingin mo? Wala pa akong sinasabi pero nagsusungit na. Napakagat ako sa labi ko. Kinakabahan talaga ako. Tita, nasa ospital po si Lola ngayon. Sabi ng mga doktor, kailangan pong maoperahan si Lola. Sabi ko na nga ba't yun ang itatawag mo? Tigilan mo kami at wala kaming ibibigay sa'yo. Sigaw niya sa kabilang linya. Tita, pakasabi na lang po kay Tito. Binabaan niya ako ng phone. Denial kong muli pero hindi ko na makontak. Binaba ko ang phone ko. Bakit ganun? Para kay Lola naman ito. Pati sila, pinagtatabuyan na kami. Napahilot ako sa aking ulo. Ara,
Nanghihinang inangat ko ang ulo ko at tiningnan ang tumawag sa akin. Nitoy, kamusta ang Lola Feli? Maoperahan na ba? Tinabihan niya ako. Hindi pa ako makahanap ng pera, Nitoy. Tinawagan ko si Tita Medi, kaya lang ayaw akong paniwalaan. Nahihirapan na ako. Nababasag na ang boses ko. Alam kong malapit na akong bumigay. Pero ayokong ipakita yon, lalo na sa sitwasyon namin ngayon. Hindi nakakatulong. Hinagod niya ang likod ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Ara. Makakahanap din tayo. Pwede akong mag-loan sa trabaho ko. Nitoy, masyadong malaki ang halaga na kailangan. Umiling siya. Ara, sa tingin ko, wala namang problema kung makakausap natin ang may-ari na siya to. Tiningnan ko siya, parang may iba siyang kahulugan. Yung may-ari ng pinagtatrabahuhan ko, mga Digia. Ara, si Joseph pala ang may-ari nun. Natigilan ako. Ipinagbili ba ang condominium na yon at siya ang nakabili? Umiling siya ulit. Siya talaga ang may-ari nun. Kahit noon pang nagtatrabaho siya sa construction. Ang pamilya ni Joseph ang nagmamay-ari noon. Ngayon ko lang din nalaman, Ara. Mayaman pala talaga si Bossing. I was stunned. Si Joseph ay hindi isang simpleng tao lang. Pero bakit hindi niya sinabi sa amin? Nagpanggap siya. Bakit? Para saan? Marami tuloy akong tanong na nabuo sa isipan ko. Kung ganoon, totoo kaya ang mga pinakita niya sa akin noon? Did he really love me? Nilabas ko mula sa bulsa ko ang card na binigay niya. Joseph Digia, CEO and President, World City Corporation. His calling card says it all. He pretend to us. Nilihim niya ang tunay niyang pagkatao. Humahangos na lumabas si Ryan mula sa kwarto. Napatayo ako. Ate, si Lola! Sigaw niya at parang nahihiyak sa takot. Nagmadali kaming pumasok sa loob. Nakatayo ako ngayon sa harap na lamesa ng sekretarya niya. Muli siyang lumabas mula sa tingin ko ay opisina niya. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Ma'am, pwede na po kayong pumasok. Hinihintay na po kayo ni Sir Digia. Tipid ko siyang initian. Saka lumapit sa pintuan. Huminga muna ako ng malalim bago marahan na kumatok. Pumasok ako. I found him sitting on his swivel chair at nakatutok sa kanyang laptop. He's wearing a white polo shirt at ang kanyang coat ay nakayakap sa backrest ng kanyang upuan. Malaki pero minimal lamang ang loob ng kanyang opisina. Gray, black and white ang kulay na aking nakikita. I've noticed the entire wall were on glass, very classic and yet elegant. Tanaw na tanaw ang labas na tila nakakapayapa. Tumikhim siya. I saw the pair of blue eyes that captured my heart and soul. Dati puno ng pagtatangi at pagmamahal ang mga mata na iyon sa akin. Pero ngayon, wala na akong maramdaman. He's a stranger. Arabel Ramos, how can I help you? Malamig na tanong niya. I was halted when he uttered my whole name like he owned it. Kinabahan ako. Pero sa ngayon, siya na lang ang makakatulong sa amin. Kahit nang gusto ko magalit dahil nagpanggap siyang normal na tao dati. What for? Does it really matter now? Nanginginig na nilabas ko ang titulo ng bahay namin. Lumapit ako sa kanya at binaba iyon sa harap niya. Tiningnan niya lang ito ngunit hindi hinawakan o binasa man lang. What's this? Tumikhim ako. Titulo ng bahay namin, Mr. Digia. Gusto ko sanang isanla sa'yo. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko na parang anumang oras ay sasabog na. Tumaas ang kilay niya at tinitigan ako. Why? Kailangan ko ng pera para sa operasyon ni Lola. Yan lang kasi ang pwede kong ipalit muna. Isasanla ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran naman namin ng pakonti-konti. Kailangan ko na lang. Kung kailangan lumuhod ako sa'yo, gagawin ko. Para sa lola ko. You know what I want, Ara. I don't like this. I want you. Nanindig ang balahibo ko.
I want you. Yun lang ang rumihistro sa pagod kong utak. Bakit ganoon? Iba ang dating noon sa akin. Tinitigan niya ako at humagod ang mata niya sa buong katawan ko. Let me taste your body, then I'll give you the money. You don't have to pay for it. I just want you for a night. Kulang ang mapangangako sa aking narinig. Hindi mag-sink in sa utak ko. Pero simula ngayon, I should negotiate to this pretentious man. Wala na siguro ang Joseph ko noon. Naiiyak ako sa frustration. Baka ito na lang ang huling option ko para mailigtas ko ang lola ko. Pero kung ayaw mo, sige, pumapayag na ako. He tilted his head and stared at me. Are you sure? Pinigilan ko ang maiyak. May karapatan ba akong tumanggi o mamili? Ang sarili ko, inilaan ko na sa pag-aalaga sa lola at kapatid ko. I nodded. Ilang sandali pa niya akong tinitigan bago kinuha ang phone niya at may tinawagan. Ted, umakyat ka dito at may papahatid ako sa iyo sa penthouse. Utos niya sa kausap. Muli niya akong tinitigan at pinasadahan ng tingin na para bang nanunuri. Binaba niya ang telepono at dahan-dahan na tumayo. He never left his eyes on me until he settled himself just a few inches away from me. I swallowed my pride. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito, selling my body to my first love. At tinitigan niya lang ako na parang bayarang babae. But then I gasped when encircled his strong arms into my waist, encaged me into his broad hard chest. Joseph, I abruptly protested but he fastly claimed my lips at parang ahas na lumingkis sa aking katawan. Sa sobrang gulat ko ay hindi ako nakagalaw at naestatwa na ako sa kinatatayuan ko. Halos mawalan na ako ng hangin dahil sa sobrang diin ng labi at yakap niya sa akin. I was panting when he finally freed my mouth and chinned me up. I can even take you here on my couch if you want, he huskily whispered. Tuluyan na bang ipagkakaloob ni Ara ang katawan niya sa lalaking mahal niya para sa pagpapagamot ng kanyang lola? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!